At dahil pinapasok nga ako ng mahal na hari sa araw ng aking day off, eto dali-dali ako nag-asikaso at gumising ako ng maaga. Pero ganun talaga, wala kang magagawa. Bilang naninilbihan o isang OFW dito sa bansang Quezon City, bilang tagapitik ng itlog ng mahal na hari at tagapitik ng utong ng mahal na reyna. Hi, kamusta? Ako si Ridan. Tara, samahan niyo ako dito sa Quezon City bilang isang OFW. Gawin nating abnormal ang buhay kong normal. At dahil nga pinapasok ako ng mahal na hari sa araw ng aking day off, gumising nga pala ako ng tanghali ng umaga. At pagkagising ko nga dyan, nung dali-dali ko na nga inayos yung aking mga pinagtulugan. At habang nag-aayos nga ako ng almusal, nakatingin nga dyan si kuya. Shoutout nga pala kay kuya. Pinilit ko nga pala siya bigyan ng aking sticker kahit na ayaw niya. Sabi ko, tanggapin mo, wala kang magagawa. Sabi daw. At balik tayo sa aking ginagawa. Habang nag-aayos nga ako ng aking almusal sa tanghalian, napapaisip nga ako dito kung mahal pa ba ako ng mahal na hari bilang kanyang empleyado. Dahil nga sa nagtatampo ako sa mahal na hari kasi araw ng aking day off, tinawagan niya ako bigla para papasukin niya. At request daw ng mahal na reyna. Hindi ko nga alam kung may lihim na pagtingin sa akin ang mahal na reyna kasi one time isang araw, isang oras, nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang pinipitik ko ang itlog ng mahal na hari at madalas na rin ako tawagan ng mahal na reyna. Hindi ko mawari kung nagagawa po siya sa akin o humahanga lang siya sa mga abilidad ko. At naalala ko nga ng isang araw na nakaraang buwan, kahit na magtatatlong linggo pa lang ako dito sa Quezon City bilang isang OFW, na umami na talaga sa akin ang mahal na reyna. Sabi ko, naku po, bawal po at may pamilya na po ako sa Pilipinas. Sabi ng mahal na reyna sa akin, hindi naman natin ipapaalam. Sabi ko, pag nalaman po ito ng mahal na hari, ano po mangyayari sa akin? Baka pugutan pa ako ng ulo dito sa bansang Quezon City at ipatapon niya ako sa bansang Japan kung saan nakakulong ang lahi ni Naruto sa bundok ng Pujidenso. At syempre, para hindi mangyari yun, gagalingan ko na lang ang pagtago ng aking damdamin. Bawal din kasi ako umibig sa mahal na reyna, lalong-lalo na may umaasa sa akin na pamilya dyan sa bansang Pilipinas. At habang nag-aalmusal nga ako ng aking tanghalian at umiinom ng ihi ng daga na galing sa baha ng Quezon City na may leptospirosis with dialysis. At habang inuubos ko nga ang aking almusal, naisip ko muna dito mag-scroll sa aking super mobile. Ang super mobile na to hindi mo na kailangan talaga sa i-touch. Regalo pala siya sa akin ng mahal na reyna. Alam ko mga maharlika lang talaga nagkakaroon yan dito. At lalong-lalo na wala pa nito sa bansang Quezon City. Grabe, napakaangat na talaga dito ng technology sa bansang Quezon City na hindi pa dyan umaabot sa Pilipinas. Tinawagan ko muna ang pamilya ko sa Pilipinas, kinakamusta ko sila kung anong kalagayan nila. Habang naririnig ko nga ang boses ng aking pamilya dyan, napapaluha ako. Kasi sobrang miss na miss ko na talaga sila. Pero wala akong magagawa, pinasok ko ito. Wala akong ibang inisip kundi gumanda ang kanilang buhay at maiyahan ko sila sa hirap bilang isang OFW dito sa Quezon City. Sabi ko nga, mag-iipon ako na mag-iipon dito sa basang Quezon City para pag uwi ko ng Pilipinas, tatayo na lang ako ng sarili kong negosyo. Para yung bunga ng paghihirap ko dito sa basang Quezon City bilang tagapitik ng itlog ng mahal na hari ay magbunga lahat. Ayaw ko kasi habang buhay na taga-silbi lang ako. Lalong-lalo na napapaibig na sa akin ang mahal na reyna at ayaw ko magtaksil sa aking asawa. Sabi daw. At pakatapos ko nga inamin ang ihi ng daga na galing sa baha ng Quezon City na may leptospirosis, agad akong naligo gamit ang ihi ng mahal na reyna ng Encantadia. Sa mga nagtatanong pala kung saan galing ang aking tumbler na kulay pula ang takip, galing po yan kay Atong Ang. Regalo niya pala sa akin nung nag-Christmas party kami sa Brazil. Sabi daw. Nagsipilyo na pala ako dyan ng toothbrush na para mabango ang aking hininga. Ang baho pa rin At minamadali ko na nga ang aking pagligo dyan kasi tumatawag na daw ang mahal na hari. Kailangan ko ng bilisan. Naangatin na daw ang kanyang itlog. Kailangan ko na daw itong pitik-pitikin. Sa mga nagtatanong paano daw ako nakarating sa bansang Quezon City, alam nyo, nasagot ko na yan sa una kong vlog kung paano ako dito nakarating sa bansang Quezon City. Katulad nyo rin naman ako, isang normal na Pilipino nangarap mag-ibang bansa, pero ito natupad ko na ang pangarap ko. Bilang isang OFW at makaapak sa bansang Quezon City at manilbihan sa hari, wala talaga imposible na maabot mo ang iyong mga pangarap, lalong-lalo na kung porsigido kaabutin ito. Sa mga nangangarap dyan na makarating sa ibang bansa, ituloy-tuloy nyo lang yan. Huwag kayong susuko hanggat hindi nyo naabot ang inyong gusto. Naalala mo ba 5 years ago na walang-wala ka, na walang pera, wala kang ipon, pero look at you now, walang nagbago, ganun pa rin. English yun Mahilig talaga ako magbasa dito ng mga dyaryo kasi dito ko lang nalalaman ang mga bali-balita kung ano-ano yung mga nangyayari sa palipaligid. Mahilig pala ako magbasa ng tabloid, tik-tik kung tawagin. At pagkatapos ko maligo, kinuha ko na nga ang aking tuwalya. At pagkatapos ko nga kunin ang actual yan, kinuha ko na nga dito ang legendary ko na jacket na panglamig. Kasi winter pa rin kasi talaga dito sa Quezon City. Ramdam na ramdam mo pa rin talaga ang lamig. Ganito talaga dito sa bansang Quezon City. Napakahaba talaga dito ng buwan ng winter. Umaabot siya ng taon, linggo, buwan, araw. Ano ba talaga? Pansin nyo nga dyan, umuulan pa rin talaga ng niebe. Sa sobrang lamig, hindi ko na talaga nakayanan ng lamig. Sinuot ko na kaagad-agad ang aking dito pang malakasan na jogging pants at ang pang malakasa kong jacket. Kailangan na kailangan talaga yan dito para hindi ako magkasakit. Kung umabot ka pala sa
video na to, pwede pa like and share ako para makatulong ka na rin. Hindi yung puro ka lang tawa. Papalo na rin ako para makagawa ako ng maraming content na kagaya nito. At pakatapos ko nga magbihis, no, sinampay ko nga yung aking mga damit dyan. Ganito talaga dito sa Quezon City magsampay ng damit, binibilad na parang palay. O baka may mag-comment na naman dyan, bakit mo binibilad ang iyong damit? Syempre, para matuyo. Ganito kasi dito yung dryer, no? Ganito talaga dito sa basang Quezon City, hindi talaga dito uso ang dryer. Iba kasi talaga dito yung technology, galing kalikasan. Pag malakas talaga ang ulan, kailangan mo dito ilatag ang iyong damit para matuyo siya sa basa. At habang inaantay ko nga na matuyo ang aking mga damit, ilang minuto lang kasi matutuyo na yan. Nagnilay-nilay muna ako kung ano kaya ang papagawa sa akin ng mahal na hari. Habang inaantay ko yung tawag ng mahal na hari, shoutout nga pala sa mga to, solid supporters ko raw yan. Weh, sabi daw. Kung gusto nyo pala magpa-shoutout sa susunod na video, comment nyo lang yung screenshot ng profile nyo. At hindi pa nga natutuyo ang aking sinampay, tumawag na kagad ang mahal na hari. At ito pala ang sinabi sa akin ng mahal na hari. At pagkatapos namin mag-usap, pinatay ko na kaagad ito. Pinapamadali na kasi ako ng mahal na hari at sobrang kati na daw ng kanyang itlog. At bago nga ako pumasok sa trabaho, diniligan ko nga itong paborito kong lettuce. Kakaiba talaga ang lettuce dito sa Quezon City kumpara dyan sa mga lettuce na nakasanayan natin sa Pilipinas. At pagkatapos ko nga magdilig ng aking lettuce, no, kinuha ko na nga itong aking sinampay na binilad ko sa ulan. Grabe, ang bilis niya matuyo na basa. At pagkatapos ko nga kunin ang aking sinampay, dali-dali na ako pumasok sa trabaho. O siya, hanggang dito na lang muna ang video ko at ako'y magtatrabaho. Tara, ako si Raydan. Gawin nating abnormal ang buhay kong normal.